Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa madalas na maging sanhi ng debate sa mundo ng kripto. At yan po ay ang compliance sa pagsunod sa batas. Habang ang karamihan po sa atin ay nakatutok sa bilis ng transaction, sa taas ng presyo, ang mga regulators at malalaking financial institutions ay may ibang prioridad. At ito po ay walang iba kundi ang control. Sabi po sa balita natin dito ay what Ripple can do to RLUSD on the XRP ledger to follow the court order. Ayan. Kamakailan po ay naging headline ang pag-freeze ng Tether sa mahigit $344 million na USDT dahil po sa request ng US law enforcement. Ito po ay nagbukas ng isang mahalagang usapan. Kung mangyari po ito kay Ripple, ano ang kanilang gagawin? Dito po pumapasok ang ating balita dito. Sa tulong po ng XRP Ledger Validator na si VET, pag-usapan po natin ang mga built-in compliance tools ng Ripple kung saan ay ang kanyang deep freeze at clawback. Kaya alamin po natin kung paano ito gumagana at kung bakit ito ang magsisilbing secret weapon ni Ripple para makuha ang tiwala ng mga bangko sa buong mundo. Ayan, simulan po natin sa XRP laban sa RLUSD. Bakit nga ba magkaiba ang kanilang batas? Bago po tayo lumalim sa technical na aspeto, kailangan muna nating linawin ang isang malaking pagkakamali ng marami. Maraming nag-aakala kung pwedeng i-freeze ang RLUSD ay pwedeng i-freeze sa XRP. Mali po yon mga kakripto. Sa XRP ay ang native currency ng XRP ledger. Wala pong central issuer na nagmamay-ari o nagkokontrol kay XRP. Ibig sabihin wala pong kumpanya kahit si Ripple ang pwedeng mag-freeze ng ating XRP balances o mag-reverse ng ating transactions. Sa XRP ay decentralized sa core nito. Pero ang RLUSD naman o ang Ripple USD stablecoin ay gumagana sa ibang paraan. Ito po ay isang issued asset. Inilaunch po ito noong December 2024 bilang isang dollar-backed stablecoin na suportado ng cash deposits at saka US treasuries. Dahil si Ripple ang issuer nito, mayroon po silang administrative controls na inilagay para sa mga institutional at saka regulated use cases. Ito po ang dahilan kung bakit ang RLUSD ay mas swak para sa mga bangko kaysa sa native XRP pagdating sa compliance. Sa aking opinion, napakahenyo ng pagkakadisenyo ng Ripple dito. Binigyan nila ang market ng dalawang opsyon. Kung gusto mo ng purong kalayaan at walang kontrol, nandyan po sa XRP. Pero kung ikaw ay isang bangko o institution na kailangang sumunod sa batas ng gobyerno, nandyan po ang RLUSD. Ang pagkakaroon ng administrative control sa RLUSD ay hindi po kahinaan, kundi isang feature. Isipin po ninyo mga kakripto, hindi kailanman tatanggapin ng mga gobyerno ang isang stablecoin na hindi po nila pwedeng kontrolin kapag may krimen na naganap. Sa paggawa nito, sinisiguro ni Ripple na hindi sila maiipit sa mga legal battles sa hinaharap. Ang RLUSD ay parang isang digital bridge na may guardrails. Isang bagay na kailangan ng traditional finance para tuluyang tumawid sa crypto space. Ayan, basahin po natin yung aktual na sinabi ni Vet dito. Sabi niya, I'm curious to see how fast Ripple is able to react in such cases with RLUSD in the future. Ripple's RLUSD on the XRP ledger has clawback plus deep freeze flags, able to follow court orders and full capacity. Ayan. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa deep freeze. Yan po ay ang proteksyon laban sa krimen. Ayan. Sabi rito ay VET highlighted that RLUSD on XRPL has deep freeze feature enabled.
This function allows Ripple to freeze tokens held in a wallet that becomes the subject of a legal investigation. Authorities may request this action during fraud probes, sanctions enforcement, or suspected money laundering cases. Once Ripple activates deep freeze, the wallet holder cannot move, transfer, or spend those tokens. This step gives investigators time to review the case without allowing funds to disappear through rapid transfers across wallets or exchanges. Paliwanag po natin yan. Ang deep freeze o ang feature po ng deep freeze ayon kay VET, itong si RLUSD sa XRPL ay meron daw enabled na deep freeze function. Kaya ano nga ba ito? Sa simpleng salita, pinapayagan nito ang Ripple na i-lock o i-freeze ang mga tokens sa isang wallet na nagiging subject ng isang legal investigation. Halimbawa, kung may isang wallet na pinaghihinalaang sangkot sa fraud, money laundering, o sanctions invasion, pwede pong mag-issue ang authorities ng order o i-activate ni Ripple ang deep freeze. Kapag naka-deep freeze ang iyong RLUSD, hindi mo na ito pwedeng ilipat, gastusin, o i-transfer sa ibang wallet. Naka-stack lang ito dito. Kaya ang layunin nito ay bigyan po ng sapat na oras ang mga investigators na suriin ang kaso nang hindi natatakot na biglang maglaho ang pondo sa pamamagitan ng mabilis na transfers sa iba't ibang mga exchanges. Sa aking opinyon, ang deep freeze ay ang preemptive strike ng Ripple. Sa mundo ng traditional na banking, tinatawag natin itong account freeze. Napakahalaga nito dahil sa bilis ng blockchain, pwede pong mawala ang milyong-milyong dolyar sa loob lamang ng isang segundo. Kung walang deep freeze, mahirapan po ang Ripple na makakuha ng lisensya sa maraming bansa. Kaya sa tingin ko, ito po ang magpapatahimik sa mga kritiko na nagsasabing ang crypto ay para lamang sa mga kriminal. Sa pamamagitan po ng deep freeze, ipinapakita po ng Ripple na handa silang makipagtulungan sa law enforcement para panatilihing malinis ang kanilang ecosystem. Ito po ang trust signal na hinahanap ng mga institutional investors bago po sila maglagay ng malaking capital sa RLUSD. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa clawback kung saan ay ito ang digital gavel ng Ripple. Sabi po rito, if authorities complete their investigation and court issues a final order, Ripple can take the next step through clawback. Clawback allows the issuer to recover the frozen RLUSD directly from the account. Ripple can then remove those funds from circulation, reissue them, or burn them, depending on the legal outcome. This process closely resembles how traditional banks handle frozen or seized assets under regulatory enforcement. Ayan. Kung ang deep freeze ay para po sa investigation, ang clawback naman ay para sa finality. Kapag natapos na ang investigasyon at mayroon ng formal na court order, pwedeng gamitin po ng Ripple ang clawback feature. Pinapayagan nito ang issuer na bawiin o i-recover ang frozen RLUSD mula sa account ng suspect. Pwedeng sunugin po ni Ripple ang tokens na iyon o i-reissue ito sa tamang may-ari o sa gobyerno, depende po sa utos ng korte. Ito ay eksaktong kapareho ng proseso kung paano kinukuha ng mga bangko ang seized assets. Ito ang nagbibigay sa RLUSD ng traditional bank power sa loob ng isang digital ledger. Sa aking opinyon naman dito, ang clawback ay ang pinaka-controversial pero pinaka-importanting feature para sa mass adoption. Marami pong crypto purist
ang ayaw dito dahil labag ito sa ideya ng immutability. Pero kailangan natin na maging praktikal. Sa tunay na mundo, may mga pagkakataon na ang pera ay ninanakaw o ginagamit sa masama. Kung may paraan para mabawi ito sa legal na paraan, mas ligtas ang mga investors. Kaya sa tingin ko, ang clawback ang magiging gold standard para sa lahat ng enterprise-grade stablecoins. Ang kakayahan po ni Ripple na mag-act bilang isang regulated entity habang ginagamit po ang bilis ng XRPL ay ang kanilang unfair advantage. Hindi lamang po sila basta tech company. Sila ay nagiging financial infrastructure provider. At ayan, bakit nga ba mahalaga ang lahat ng ito para sa kinabukasan ng RLUSD? Yan, simple lamang po ang kasagutan sa katanungan na yan. Yan po ay nasa trust depends on enforcement. Sabi rito, Ripple designed RLUSD to operate inside the US regulatory system, not outside it. This makes compliance look like defreeze and clawback essential, not optional. Vet's observation raises an important question for the market. How quickly can Ripple act when legal derivatives arrive? For institutions choosing between stable coins, that answer matters. In modern finance, trust depends on enforcement. RLUSD's ability to follow court orders may become one of its strongest advantages in the race for institutional adoption. Ayan, ang mga institution ay pumipili po sa pagitan ng mga stable coins batay sa kung gaano ito ka-safe at ka-compliant. Kung alam ng isang bangko na si Ripple ay may kakayahang sumunod sa court orders, mas gaganaan po silang gamitin ang RLUSD para sa kanilang settlements at saka payments. Ang RLUSD ay hindi po idinisenyo para sa mga taong gustong magtago sa gobyerno. Idinisenyo ito para gumana sa loob ng US regulatory system. Ang mga tools na gaya po ng deep freeze at saka clawback ay hindi po optional. Sila ay essential. Sila po ang dahilan kung bakit ang RLUSD ay pwedeng makipagsabayan o malampasan pa ang Tether at USDC sa aspeto ng institutional trust. Sa aking opinyon, naniniwala ako ng RLUSD ang magbubukas ng floodgates para sa trillion-dollar market ng institutional finance. Habang ang ibang stablecoins ay nahihirapan sa regulatory pressure, ang Ripple ay pumasok na sa kwarto na may dala ng solusyon. Ang kanilang strategy ay compliance first. Sa aspeto ng presyo ng XRP, bagamat hindi direktang apektado si XRP ng freeze at clawback, ang tagumpay ng RLUSD ay magdadala ng mas maraming volume at aktibidad sa XRP ledger. At gaya po ng alam nating lahat, kapag mas marami po ang activity sa XRPL, ito po ay laging panalo para sa kabuuan ng ecosystem nito. Ang Ripple ay bumubuo po ng isang legal at technical na fortress na mahirap pong gibain ng anumang regulator. Sa kabuuan, ang kakayahan po ni Ripple na kontrolin ang RLUSD sa pamamagitan po ng deep freeze at saka clawback ay ang kanilang paraan para sabihing handa na kaming maging parte ng global financial system. Ipinapakita nito ang maturity ng XRP Ledger at ang vision ni Ripple para sa isang regulated digital future. Hindi na ito usapin ng if, kundi when na lang ang susunod na malaking institution na gagamit ng RLUSD. Kaya, ayan, dito na po tayo sa ating technical analysis sa araw na ito dito kay XRP. Ayan, sa lukuyang presyo po nito, ayan, sa oras po ng technical analysis natin dito, ito po ay naglalaro sa presyong 1.4354. Ayan po. At ngayon nakikita po natin dito na nitong mga nakalipas na araw, ayan, umangat po siya dito sa 1.4826 nitong mga
April 17 to 18. Kaso bumagsak po siya at ito siya po ulit ay umangat, pero sa ngayon ay ang nagsisilbing hadlang sa kanyang pag-angat ngayon ay ang 1.4371 na minor resistance natin dito. Nakakailang candlestick na po tayo dito na nagpapakita po ng struggle sa minor resistance natin dito. Ibig pong sabihin ay mukhang talagang nagkakaroon po ng matinding bakbakan sa price level na ito. Yan, pero ang mga indicators po natin is bullish na bullish po. Ang ating House Wheat indicator nananatilin pa rin pong nagpapakita siya ng bullish signal kung saan ito ay pa-curve pa rin pataas at kulay green at nananatiling malusog ang pangangatawan nito. Ang ating QQE mode indicator naman ay kulay blue, kaso yung mga sukat nito is halos pantay-pantay. Ibig sabihin, wala pong pagbabago sa momentum. Kailangan pong lumaki ng sukat ang sukat ng mga QQE bars natin dito para magawa niyang basagin yung ating minor resistance dito at magpatuloy siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya hanggat hindi po nangyayari yan, is malabo po tayong magkaroon ng breakout dito. Mas mataas pa rin po yung chances na baka magsa-sideways, patuloy po tayong magsa-sideways dito kapag walang pagbabago sa sukat ng ating mga QQE bars dito. Kaya ayan, pero mas kinagkaroon tayo ng breakout dito, may sunod po tayong harang na naman dito sa 1.4826 na kailangan po talagang basagin ni XRP. Ayan, kung sakaling babagsak naman siya, ang ating support na pwede pong sumalo sa pagbagsak na XRP ay ang 1.3833 dito. Kaya yan po ang ating technical analysis update sa araw na ito dito kay XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.